Marso, inilunsad ang Pink Shades o ang Shades of Pink Philippines Foundation. Layunin nitong suportahan ang breast cancer patients at survivors, lalo't isa ang Pilipinas sa may pinakamataas na breast cancer incidence sa Asia. Ayon po yan sa World Health Organization. Kaugnay po niyan, makakausap natin si Regina Drew, ang founder ng Shades of Pink Philippines Foundation at two-time breast cancer survivor. Magandang tanghali po sa inyo, Tita G, and thank you for joining us today. Miss Angela, thank you for inviting me. Opo, Tita G, pakikwento naman po sa amin yung inyo pong journey bilang two-time breast cancer survivor. Yes, na-diagnose ako nung unang-una noong 2001 sa Hong Kong. Kasalukuyan noon nasa Shanghai kami nakatira. Tapos bumalik kami dito sa UK, nagpa-lumpectomy ako kasi yung cancer is nasa kaliwa kong breast. So nag-lumpectomy ako and then nagkaroon ako ng series of radiotherapy. And then yung pangalawang diagnose ko is 2018 sa Abu Dhabi kasi doon nagtatrabaho yung husband ko before. So this time stage 3. Yung first diagnose stage 2. Yung pangalawang diagnose ko is stage 3. Tapos sabi ng consultant ko, magpa-mastectomy daw ako. Kasi andito na naman sa kaliwang breast ko yung cancer. Sabi ko, bakit isa lang? Take both, sabi ko. Kasi yung kanang breast ko kasi, masyadong obvious na mas malaki kaysa sa kaliwa. Kaya sabi ko sa kanya, i-mastectomy mo na pareho dahil ayokong matira yung isa na binibigay. Ito yung nagbibigay sa akin ng problema actually, yung kanang breast ko. So yun, nagpa-mastectomy ako 2001 dito rin sa UK. And then yung chemo, 6 sessions sa Abu Dhabi and then dito ko continue sa UK yung ibang chemo ko. Pero masyadong painful. Hindi masyadong yung reaction ng body ko sa chemo dito sa UK. Grabe, I was always in the emergency kasi I was really poorly. Alam mo yun, hindi ko mapaliwanag yung sakit ng katawan ko. Kaya, ayun, awa ng Diyos, 7 years na, cancer-free na ako. And sana magtuloy-tuloy. Yun nga po napaka-inspirational po ng inyo pong kwento at ngayon nga meron pa po kayong foundation na isinusulong. Pero Tita G, ano po ba yung common misconception sa breast cancer na gusto po ninyong ma-educate ang ating publiko? Yes, oo. Kasi kaya nga itinayo ko tong Shades of Pink Philippine Foundation. Actually, we started ito sa Abu Dhabi Pero ngayon, we are fully registered sa Securities Exchange Commission. Kasi ang misconception kasi ng maraming kababaihan is death sentence pag meron kang breast cancer. No, that's not the hindi yon ang totoo kasi alam ko maraming namamatay sa breast cancer because it was too late. Alam mo yon. So, kaya nga, we promote early detection. Ako kasi talaga, every year nagpapamammogram ako dahil we have a family history. My sisters had breast cancer. My auntie died of breast cancer. Ngayon, yung pamangkin ko may breast cancer at the age of, I think she's only 48. So, walang pinipiling age ang breast cancer. Kaya we promote early detection, magpamammogram kayo and masyado ng advance ang ating science ngayon. So and there are so many options na for treatment. So breast cancer hindi como meron kang breast cancer. Yun din ang aking first na naisip nung first na na-diagnose ako. Oh my God, will I die? Pero ngayon, I am more educated now kasi, I've been reading lots of information about breast cancer. It's not a death sentence, Meron na tayong mga bagong, ang research natin ngayon, marami na. Kaya may lunas na talaga if it's detected early. Kaya inaano ko talaga ang mga kababaihan and even men can get breast cancer.
So, early detection talaga ang key Opo. for survival. Opo. Tita Gina, bago po tayo pumunta dun sa usapin po ng Shades of Pink Philippines po, no, since you mentioned na rin po yung early detection, tuwing kailan po ba dapat magsimula ang isang babae, no, sa pagpapacheck po ng kanilang mga suso para po ma-check kung meron po silang breast cancer? At anong edad po? Yes, I think it's like from 35 or 40 pataas. Kailangan mo magpa-mammogram. So, pag-usapan na po natin, Tita G, yung Shades of Pink Philippines. Paano po ba ito nabuo? At sino-sino po yung mga nasa likod po nito? Yes, as I've said, tumira kami nun sa Abu Dhabi. So, I was second diagnosed there, 2018. Kaya lang umuwi kami dito sa UK and I had my mastectomy. Pero marami akong kaibigan doon like Dr. Eileen, she's a doctor in Abu Dhabi. The husband is a doctor as well. And there are my close friends, Kuya Gimo, Tita Miriam, who is my business partner in Abu Dhabi as well. So sabi ko, magtayo kaya tayo ng organization about breast Right. cancer kasi nung nagpapakimo ako kasi sa Abu Dhabi, nakita ko na may mga nakakausap ako doon na yung iba mga walang insurance, nag-expire na yung private medical insurance nila, tapos yung iba talagang wala silang kamag-anak, mag-isa lang sila doon. So walang suporta, So naisip ko, sabi ko, halika magtayo tayo, parang usap-usap lang, and then bigla na lang, oh my God, nag-launching kami. Tapos, it was so overwhelming kasi super dami ang umattend, more than 100 people. Eh, hindi namin inaasahan talaga. Ang mga tao nakatayo na talaga, wala nang maupuan. So, yun, it started in Abu Dhabi 2018. And then, dinala ko dito sa Pilipinas. Diyan sa Pilipinas, last year, nagpa-register kami sa Securities Exchange Commission kasi nandyan na kasi yung anak kong lalaki and I frequently go to the Philippines naman, and mas gusto ko kasing sa Pilipinas kasi wala naman halos yung ibang mga tao dyan, mga kababaihan, wala naman silang private medical insurance, umaasa lang sa PhilHealth, unlike in the UAE na meron silang mga private medical insurance. Kasi yun nga po, Tita G, kasi nagiging problema po dito back here at home ay yung access po talaga ng mga kababaihan, especially dun sa mga far-flung area. So, I was wondering po kung yun din po ay magiging target po ng inyong foundation. Yes, actually, kasi nga kakastart lang namin sa Philippines. So it's very challenging talaga to put up an organization in the Philippines kasi people needs to we need to show na committed kami sa advocacy namin. And at the moment, masisipag naman ang team ko, like si Dr. Menchi Mulano. She's a warrior actually. She has breast cancer as well. So she is the president of Shades of Pink, and then she's a secretary, Romel the auditor, my son he's helping as well. So, as you can see, yan yung team ko. And then Dr. Menchi's daughter, she's a doctor as well. So, lagi kami nagme-medical mission kung saan kami kailangan. Tapos, we really need gusto ko sana mag-focus sa mga rural areas sa Philippines kasi doon talaga challenging ang mga pagpapa-check up kasi nga unang-una wala silang pera. Okay? Kami at the moment, struggling din kami kasi nga we just started the foundation in the Philippines. So, at the moment, nagpa-fundraising kami to raise funds para makatulong. So, kung anong kailangan naman ng pasyente or ng survivor, at saka hindi lang kami nagfo-focus sa patient or the survivors, we help as well yung family, like yung husband, syempre kailangan nila ng moral support. Yung mga anak, lalo na yung mga bata, maliliit pa ang mga anak nila. We help as much as we can. Pero syempre, yung financial, medyo hindi pa ganun kami kalalim tumulong kasi nga we're still raising funds for our foundation. Pero Tita G, ano po yung mga asahan nating programa at suporta po na mabibigay po ng foundation para po sa breast cancer patients, apart po dun sa nabanggit po ninyo? May mga naka-line up na po ba tayo? Yeah, at the moment kasi, our good mayor of Chaong, Quezon, Mayor RJ Mea, he donated quite a bit of money
So now I have the capacity to help. So marami mga lumapit sa akin after the launching or even before the launching, we've been helping a lot of patients anyway. So at the moment, ang kaya lang namin munang sagutin is yung unang-una yung mammogram, yung scan, okay? Because at the moment we have patients that having their chemo treatment. So kasi ang chemo, as you know, mahal sa Mahal. Pilipinas. It's good na meron tayong PhilHealth, okay? So, at least nakakatulong yon. So, we cannot commit at the moment yung sagutin yung chemo nila. Siguro on the later stage, we can and we would like to do that provided na meron kami talagang funds. So at the moment we can pay for their mammogram and their scan. Yun lang muna ang kaya namin i-commit ngayon. Pero Baby pagka may steps, mga pero- funds na kami, we will for sure. Yes. Baby steps pero malawak po yung mararating po niyan, Tita G. Pero saan at paano po pwedeng lumapit po sa foundation ang isang breast cancer patient na mangangailangan po ng suporta tulad po ng nabanggit nyo kanina? Yes, we have our website. They can see there. It's www.shadesofpink Philippines ph.com. Not sure, but pwede naman nilang i-type agad yung Shades of Pink Philippines and it will Yes. come up anyway. But I can give the number of Dr. Menchi, who is Opo, our please. president, and because she's always in the Philippines. Ako kasi ang medyo challenging sa akin is malayo ako dito sa UK, but I will be frequently going to the Philippines because I would like to focus on Shades of Pink and kasi sadly my father-in-law passed away last week. So sorry to hear tapusin that ko lang po. muna ang funeral ni Dad and then yeah, I'll be there soon. So sorry to hear that po. Our condolences po para po sa inyo and the family. And yet, you're still here championing for the breast cancer people, na patients, para naman po doon sa mga gustong tumulong sa pamagitan po ng Shades of Pink Philippines, yung gusto pong sumuporta mismo sa inyong foundation. Saan po sila pwedeng makipag-ugnayan, Tita G? Yes, doon din sa my number is you can get in touch with me. My mobile number in the Philippines is 0968 2051518. Pwede yan sa Viber kasi while I'm in the UK, Viber, and then pag nandiyan sa Pilipinas, although naka-roaming naman yon, I get text messages, so they can call me anytime. I'm available. Yeah. Opo, maraming salamat. Isa po kayong inspirasyon sa marami po sa amin dahil sa kabila po ng sarili nyo pong mga challenges, gusto nyo pa rin pong tumulong sa kapwa. Maraming salamat po sa inyo, Regina Drew or Tita G, ang founder ng Shades of Thank you. Pink Philippines Foundation. Thank you so much.